Where's Annie? Nagising na lang si Morissette dahil sa ingay na nanggagaling sa labas ng kwarto niya. Ano ba yan? Masyado naman silang abala sa kasal ni ate. Inaantok niya pang saad sa sarili. Muli na sana niyang ipipikit ang kanyang mata pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Nakita niya doon ang kanyang mama na nagpapanik ang muka. Nasaan ang ate mo? Takang tanong ni Melinda sa kanyang bunsong anak na si Morissette. Di ko po alam, mama. Sagot ni Morissette. Napahawak sa ulo niya si Melinda dahil sa stress. Agad naman na napatayo si Morissette para lapitan niya ang kanyang ina. Bakit? Ano po ba nangyari? Napatingin si Morissette sa hawak na papel ng kanyang ina at nanlaki ang mata nito nang mabasa na nagtana ng ate niya kasama ang boyfriend nito. Paano na yung kasal niya bukas? Saad ni Melinda na halatang halata na namomoblema ito. Para lalong pagtibayin ang relasyon ng dalawang pamilyang negosyante ay gumawa ito ng arranged marriage sa kanyang parehong panganay. Pero ngayon si Annie ay nawawala dahil sumama ito sa kanyang long-time boyfriend. Ayos na ang lahat! Stress na saad pa ni Melinda. Wala naman masabi si Morissette dahil hindi naman niya masisisi ang kanyang ate Annie. Alam niya kung gaano nito kamahal ang boyfriend niya. Paano natin to sasabihin sa pamilya ng De La Torre? Niyakap na lang ni Morissette ang kanyang ina dahil wala rin siyang alam na paraan paano malulutasan ito. Mama! Sigaw ng papa ni Morissette mula sa baba. Agad naman natarantang dalawang babae sa taas at mabilis na tumakbo pababa dahil alam nilang hindi lang basta sigaw ang nangyari. Napatigil si Morissette sa pagtakbo nang makita ang kanyang lola na nagpalaki sa kanila ng ate niya na nahihirapan huminga. Nagkagulo na ang lahat at mabilis na sinugod sa hospital ang kanyang lola Belen. Mahina na ang puso ng kanyang lola kaya lahat ng problema ng pamilya ay hindi dapat pinapaalam dito. Pero dahil na nalaman nito ang ginawa ni Ate Annie ay hindi niya kinaya. Ayos naman ang lahat at naagapan, pero ang payo sa kanila na baka maulit pa iyon ay hindi nakayanin. Lola! Umiiyak na tawag ni Morissette sa kanyang lola sabay yakap nito. Sobra ang takot ng dalaga nang makita niya na ganoon ang sitwasyon ng kanyang lola. Huwag mo nang ulitin yun na. Umiiyak na saad ng dalaga. Nabigla lang ako sa nangyari. Malaking kahiyan ang nangyari sa atin at malaking epekto ang ginawa ng ate mo sa negosyo natin. Nag-aalala lang saad ni Belen. Mama, ano ka ba naman? Huwag mo munang isipin ang kasal. Pinapahanap na namin si Annie. Saad ni Melinda. Tama si mama. Baka ito ang kabagsak natin. Kailangan natin ng mga De La Torre para manatili tayo sa itaas. Saad ni Carlo. Malabo nang makita pang taong nagtatago. Saka bukas na ang kasal. Saad ni Belen. Mahigpit ang pagkakahawak ni Morissette sa kamay ng kanyang lola, pero tahimik lang siyang nakikinig. Napatingin si Belen sa kanyang apo na si Morissette. Si Mori na lang ang ikakasal. Napataas ang dalawang kilay ni Morissette sa narinig niya. Ako? Gulat niyang tanong. Wala kang boyfriend kaya wala kang aalahanin. Saad ni Belen sa apo. Pero hindi ko naman po kilala yung lalaki. Sagot ni Morissette. Maski si Annie hindi alam kung sino si Rico. Saad ni Melinda. Hinawakan ni Belen ang kanyang apo. Iligtas mo ang negosyo natin, apo. Pero lola, hindi natuloy ni Morissette ang pag-apila nito nang napahawak sa dibdib ang kanyang lola. Mama, tumawagin ng doktor! Nagpapanik na utos ni Morissette. Please, Mori. Ikaw nilang pag-asa namin. Nagmamakaawang saad ni Belen habang nahihirapan na huminga. Sige na, Lola. Magpapakasal na ako basta umukay ka lang ha. Natatakot na sabi ni Morissette. Natigilan si Morissette nang umayos ang paghinga ng matanda. Cardo at Melinda, ayusin niyo na ang gown ni Morissette. Utos ng matanda. Tignan niya ang kanyang apo na mayroon pang luha sa kanyang mata. Nabait ng mga De La Torre. Saad ni Belen sa kanyang apo sabay punas ng luha. Ilang oras bago ang kasal ay nasa isang kwarto si Morissette.
Kinakabahan ito dahil sa isang iglap ay ikakasal na siya bigla. Siya ang pumalit sa kanyang ate na pinilit ang lalaking mahal niya. Pero kasi ako wala naman akong boyfriend. Bulong niya sa sarili niya. Tignan ni Morissette ang itsura niya sa salamin. Nanlaki ang mata ng dalaga nang makita niya ang refleksyon ng kanyang ate Annie. Kinuha ni Annie ang hawak na bulaklak ni Morissette. Sumama ka sa akin. Huwag mong putulin nila ang kalayaan mo. Aya ni Annie. Binawi ni Morissette ang bulaklak sabay ngiti sa kanyang ate. Wala naman akong boyfriend. Wala nga nanliligaw sa akin dahil hindi mo naman ako kasing ganda. Sige, ito na ang way para magkaroon ako ng asawa. Biro pa ni Morissette. Mori! Okay lang ate. Saka mayroon namang annulment. Ang mahalaga ay kasama mo ang boyfriend mo. Maliligtas ang negosyo natin sa si Lola. Gagaan ang pakaramdam niya. Nakangiting paliwanag ni Morissette. Napaka-positive ng dalaga kaya lalong nakakaramdam ng lungkot si Annie. Kung hindi lang ako buntis, mas pipiliin ko na ako na lang ikasal kay Rico. Pero ayokong lumaki ang anak ko na sa ibang tatay siya at sobrang mahal ko rin naman ang boyfriend ko. Naiiyak na saad ni Annie. Oh my God! Magiging tita na ako? Masayang tanong ni Morissette. Tama ka. 2 buwan na ito pero mukhang mahihiya pa siyang magpakita. Nakangiting sagot ni Annie. Masaya ako para sa iyo ate. Saad ni Morissette. Biglang niyakap ni Annie ang kapatid. I'm sorry Mori. Naiiyak na saad ni Annie. Okay lang ate. Eme-eme lang yung kasal na ito. Magsasama lang kami sa isang bahay parang ka-boardmate ko lang siya. Biro pa ni Morissette. Naputol ang drama ng magkapatid nang mayroon silang marinig sa labas ng kwarto. Magkita na lang ulit tayo. Paalam ni Annie sa kanyang kapatid bago ito umalis. Nakahanda na ang dalaga. Pumasok ang mga staff nila at sinabihan niya kung ano ang mga gagawin niyan. Ngayon ay nakaharap siya sa malaking pinto ng simbahan habang nakasarado ito. Kinakabahan si Morissette dahil hindi niya pa nakikita ang lalaking pupuntahan niya ngayon at kasama niyang haharap sa altar. Pagbukas ng pinto ay marami ang taong nakatingin sa kanya. Halatang halata na negosyo ang kasal nito dahil puro mga negosyante ang mga bisita nila. Pagdating niya sa gitna ay biglang napatigil ang dalaga nang makita niya ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo. Ang kala nito ay matanda na ito. Pero mali siya. Sobrang gwapo ng lalaki at sobrang amo ng kanyang muka. Nagpatuloy lang si Morissette hanggang sa nakarating na siya sa dulo. Kahit isang salita ay wala siyang naririnig sa lalaki at hanggang sa natapos ang ceremony. Maski hi or hello ay wala siyang natanggap sa kanyang katabi. Nag-iisang anak ka lang? Tanong ni Morissette kay Rico. Oo. Tipid na sagot. Napatango si Morissette. Pero sinundan ng tingin ni Morissette ang kanyang asawa dahil bigla na lang itong umalis sa kanyang tabi. At mayroon itong kausap na sa tingin ng dalaga ay kaibigan ni Rico. Nagpatuloy lang ang event hanggang sa kailangan ng umuwi ng dalaga. Nasaan si Annie? Seryosong tanong ni Rico habang nagmamaneho ito papunta sa kanilang bahay. Nag-iisip naman si Morissette kung sasabihin niya ang totoo sa lalaki. Kilala mo na si ate? Pag-iiba niya ng topic. I know her. Annie Concepcion ang panganay na anak ni President Cardo. And you? I don't know you. Sagot ng lalaki. Napatingin naman sa daan si Morissette dahil mukhang gusto ng kanyang kasama ay ang kanyang ate. Hindi rin naman niya masisisi dahil maganda naman talaga ang ate niya kaysa sa kanya. Sumama siya sa boyfriend niya. Tipid na sagot ni Morissette. So sinira niya ang kasunduan? Biglang kinabahan si Morissette dahil baka biglang magsumbong si Rico at mawala ang lahat. Buntis kasi si ate Annie. Gusto mo ba siyang pakasalan kahit na mayroon siyang anak sa ibang lalaki na mahal niya? Paliwanag ni Morissette. Tignan siya ni Rico saglit at binalik din ang tingin sa daan. Anong pinagkaiba noon sa pagpapakasal sa hindi mo kilala? Mukhang mas matalino at mayroong sense si Annie kaysa sayo. Napataas ang kilay ni Morissette dahil pakiramdam niya ay parang panglalait na ang naririnig niya ngayon. Mayroon akong senses ha. 5 pa nga eh. Touch, sight, hear.
taste and smell. Saka mayroon din akong sense of humor, sabi ng kaibigan ko. Paliwanag ni Morissette. Saka kung ikaw, matalino ka, bakit mo nang papakasalan ng babaeng maski sa panaginip pa hindi mo kilala? Singhal ni Morissette. Dahil iyon ang bilin ng tatay ko. Mapupunta lang lahat sa akin pag mayroon akong babaeng nauwi sa bahay na kasal kami. Ayoko mapunta lang ito sa tito ko ang lahat ng pinaghirapan niya. Sagot ni Rico. So business pa rin. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Ikakasal sa akin si Anika palit ng partnership sa company. Wait, ano ba ang trabaho mo? Takang tanong ni Rico. Napangiti si Morissette dahil parang nagkaroon ng interes si Rico sa kanya. Huminga pa siya ng malalim at excited itong sabihin ng kanyang professional sa buhay. Isa akong civil engineer. Nakangiting sagot ni Morissette. Biglang nagpreno si Rico at muntik nang mag-isa ang mukha ni Morissette at nag-windshield kung hindi siya naka-seatbelt. Engineer? Gulat na tanong ni Rico. Yeah. Taka naman na sagot ni Morissette. Bakit hindi nila sinabi sa akin na engineer ka? Ayaw mo nun para surprise? Biro pa ni Morissette dahil akala niya ay natalinuhan sa kanya ang kasama niya. So wala kang matutulong sa akin sa company? Seryosong tanong ni Rico. Nawala ang ngiti ni Morissette sa narinig. Sana pala naghanap na lang ako ng ibang babae dyan. Saad ni Rico. Sandali, masyado mo naman yata akong minamaliit. Engineer ako. Pero sana wag mong kalimutan na galing din ako sa pamilya ng mga negosyante. Saka anong tingin mo? Pag engineer hindi na kayang pumasok sa business? Business is everything. Palag ni Morissette. Siguraduhin mo lang na magaling ka dahil ayoko sa lahat yung bobo. Singhal ni Rico. Biglang buhaba si Morissette sa kotse. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Rico. Buhaba na rin si Rico para tignan ang nagtatampo na babae. Madilim na ang paligid at dahil palalim na ang gabi kaya madalang na lang ang kotse sa kalsada. Pero si Morissette ay nagsisimulang maglakad palayo at si Rico naman isinusundan si Morissette. Hindi na naka-wedding gown si Morissette at nakadress na lang ito ngayon. Morissette, I leave you here kung hindi ka pa babalik sa kotse. Banat ni Rico. Umuwi ka mag-isa mo. Sagot ni Morissette. Tumakbo si Rico para maabutan si Morissette at hinawakan nito ang kamay ng asawa. Bata ka ba? Akala ko ba ayaw mo sa bobo? Bobo na palang mga engineer ngayon. Na pag wala na sa business course ay wala nang alam sa business. Banat ni Morissette. FYI ha, kailangan mo ako para makuha mo yung mga mana mo kaya wag kang piling hero dito ah. For your information too, kailangan din ako ng pamilya mo para hindi kayo malugi. Kaya pumasok ko na sa loob ng kotse bago pa kita iwanan dito. E di iwanan mo. Mayroon naman akong perang pamasahe. Hoy! Ibaba mo ako! Binuhat na parang sako ng bigas si Morissette ni Rico at sa pilitan na binalik sa loob ng kotse ang asawa. Balak na buwaba ni Morissette. Enough! Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Napatigil si Morissette dahil sa maotoridad na sigaw ni Rico. Nilagyan siya ng seatbelt ng asawa at pumasok na rin sa loob ng kotse. Ayoko sa lahat ang isip bata. Saad ni Rico. Ako? Ayoko sa'yo. Bulong ni Morissette. Nagpatuloy ang pag-andar ng kotse hanggang sa makarating sila sa bahay nila Rico. Malaki na ang bahay nila Morissette pero sa laki ng bahay nila Rico ay parang kalahati lang ang bahay nila. Dati ba itong mall na ginawang bahay? Napahinga ng malalim si Morissette dahil ang lalaking kakausapin niya ay buwaba na at naglalakad na ito papasok sa loob ng bahay. Lord, kung hindi lang kay Lola at sa business namin ay kanina pa ako umuwi sa bahay namin. Saad niya sa kanyang sarili. Buwaba na rin si Morissette sa kotse na masama ang loob. Ang yaman-yaman, akala ko naman sa Palawan or Boracay siya dadalin, pero sa bahay lang pala. Pagpasok niya sa loob ay may mga kasambahay nila ang sumalubong sa kanya. Hi! Bati ni Morissette. Tignan niya ang paligid ng malaking bahay para hanapin si Rico dahil hindi na masilayan ng kanyang mata. Nasaan po si Rico? Tanong niya. Nasa kwarto niya po.
Sagot sa kanya ng isa sa mga kasambahay. Sinamahan si Morissette sa tapat ng kwarto ni Rico at kinatok niya ito. Agad naman na bumukas ang pinto at naabutan niya na nakaligo na si Rico at hihiga na lang ito. Sana naman sinabi mo muna kung saan ang kwarto ko, bago ako pumasok sa kwarto mo. Sa laki ng bahay niyo, hindi ko alam kung saan kwarto ako papasok. Puna ni Morissette. Mayroon kang 5 senses at mayroon kang sense of humor. Pero sana kinalimutan mo na lahat yan at common sense ang inatupag mo. Nagpakasal tayo kanina, malamang na dito ka sa kwarto ko. Mayroon bang mag-asawa na 3 ang kwarto? Sarcastic na tanong ni Rico. No, ayokong kasama ka sa isang kwarto. Baka mabaliw pa ako sa'yo. Banat ni Morissette. Sige, humanap ka ng kwarto na gusto mo. Saad ni Rico bago niya sinarado ang pinto. Bugisit. Padabog na naglakad si Morissette at sinimulan niyang maghanap ng room. Pero lahat ng doorknob na nahawakan niya ay nakalak hanggang sa mayroon siyang nabuksan na pinto. Pero nagulat ito na nandoon ang mama ni Rico. Sorry tita. Bigla niyang saad at isasarado na sana niya ang pinto. Wait, iha. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? At nasaan si Rico? Takang tanong ni Joy. Hinahanap ko po. Palusot na lang ni Morissette. Nilapitan siya ni Joy. Nasa dulang kwarto niya ni Rico. Sinumahan siya ni Joy papunta sa kwarto ng kanyang anak. Kumatok si Joy sa pinto at pinagbuksan naman sila agad. Rico, bakit naman iniiwanan mo ang asawa mo mag-isa? Puna ni Joy sa anak. Hindi po tita, sabi ko po kasi na gusto kong ilibutin ng bahay at nakalimutan ko po siyang tanungin. Sabat ni Morissette. Kasal na kayo, tawagin mo na lang akong mama. Saka bukas mo nalibutin ng bahay, magpahinga muna kayo o kaya gumawa na kayo ng apo ko. Biro ni Joy. Hindi ko kinikere yung energy mo, mama. Natatawang saad ni Morissette. Sige na, ayoko kayong istorbohin. Sabi ni Joy sabay tulak kay Morissette sa loob ng kwarto sabay sarado ng pinto. Tinignan ni Morissette ang kasama niya, pero tinalikuran lang siya nito at humiga na sa kama. Pumasok sa bathroom si Morissette para maligo. Sa oras talagang maging ayos ang company nila papa, magpapail na ako ng annulment. Bulong niya sa sarili habang nailigo. Pagkatapos niyang maligo ay nakita niya ang kumot at unan sa sopa. Saan ako? Tanong ni Morissette. Tinuro ni Rico ang sopa kaya napataas naman ang kilay ni Morissette. Kung hindi rin naman pala tayo magkatabi, bakit nasa isang kwarto pa tayo? Puna ni Morissette. Sa tingin mo ba papayag si mama na magkaiba tayo ng kwarto? Inis na pumunta si Morissette sa sopa at nahiga doon. Napaka-gentleman ha, maamo lang ang muka. Parinig ni Morissette. Can you please shut up? I'm trying to get some sleep. Saway ni Rico. Malaki naman ang sopa kaya kasya si Morissette, pero awang-awa siya sa sarili niya na nasa sopa lang siya. What if ikaw na lang dito? Tanong ni Morissette. Kama ko to, kaya dapat ikaw dyan. Padabog na humiga ulit si Morissette sa sopa, pero super naiinis talaga ito kaya hindi niya napigilan na batuhin ng unan si Rico. Babae ako tapos sa sopa mo ako pinapatulog? Napaka-gentleman mo naman. Kinuha pa ni Morissette ang unan at hinampas kay Rico. Fuck! Okay, fine. Diyan ka na matulog. Piko na saad ni Rico. Kinuha niya ang unan niya at sa sopa ito humiga. Pero dahil matangkad si Rico ay bitin ang sopa para sa lalaki. Umupo si Morissette sa kama at tingnan ang nakakaawang posisyon ng kasama niya. What if ako na lang dyan? Isang masamang tingin ang binigay ni Rico kay Morissette. Tumayo ang lalaki at metay na ang ilaw. Sige na, ako na lang dyan. Saad ni Morissette. Kinuha niya ang unan at kumot para palipatin si Rico sa kama nito. Ayaw dumilat ni Rico kaya kinalabit niya ang asawa. Lumipat ka na dun. Di ka naman pala kasya dyan. Napasigaw si Morissette nang bigla siyang binuhat ni Rico at dinala sa kama. Pareho na silang ngayon nakahiga doon. Doon na ako sa sopa. Saad ni Morissette pero hinila siya ni Rico. Dito na lang tayong dalawa para makatulog na ako ng ayos. Sagot ni Rico.
Hindi naman makagalaw ang babae dahil sa sobrang lapit nilang dalawa ni Rico. Tumalikod na lang si Morissette para makahinga ng ayos. Huwag kang mag-expect na mayroong mangyari. Ayokong magkaroon ng anak sa'yo. Saad ni Rico. Huwag ka din umasa na magpapatusok ako sa'yo. Hindi ikaw ang kukuha ng virginity ko, no? Banat ni Morissette. Walang may balak na kumuha niyan. Saad ni Rico. Hinarap ni Morissette si Rico, pero nakatalikod na ito sa kanya. Akala mo lang. Piko na saad ni Morissette sabay talikod din sa kasama. Kinabukasan, nagising na lang si Morissette dahil sa kaluskos na naririnig niya. Nakita niya si Rico na nakaharap sa salamin at nag-aayos ito. Ang gulo mo matulog. Reklamo ni Rico. Napabangon si Morissette. Never akong naging magulong matulog Sagot ni Morissette. If you say so. Walang emosyon na saad. May trabaho ka agad? Tanong ni Morissette. Yeah. Dahil professional ako at ngayon ay nagdadalawang isip ako kung totoong engineer ka ba talaga? Ine-expect ko pa naman na pagising ko ay mayroon ng breakfast na nakahanda at kape sa table. Parinig ni Rico. Bumangon naman si Morissette. Ganyan pala inaasahan mo bakit di ka nagpakasal sa maid. Banat ni Morissette bago ito pumasok sa bathroom para maligo. Unang buwan ng dalawa ay para silang aso at pusa na hindi magkasundo. Pero si Morissette ay nasasanay na siyang tumira sa bahay nila Rico. Mayroong event na pinuntahan si Rico at kailangan ng kasama doon si Morissette. Hindi niya kilala ang may birthday pero dahil nagkakasiyahan ang lahat ay umiinom din ng konti si Morissette. Saan kayo nagkakilala ni Rico? Tanong kay Morissette. Nasa iisang table lang sila at magkakatabi sila ni Rico. Medyo napaparami na rin ang inom si Morissette. Sa simbahan, sagot ni Morissette. Pinagdadasal niya ako. Sagip ni Rico. Pamilya lang nilang nakakaalam tungkol sa kasal nila. Never kitang pinagdasal. Tinakpan ni Rico ang bibig ng asawa. Nasusuka na siya, kailangan na naming umuwi. Paalam ni Rico. Inalalayan niya si Morissette sa kotse. Umuwi silang dalawa na nakainom hanggang sa makapasok sila sa kwarto. Never mong ipagsasabi ang tungkol sa atin na nagpakasal lang tayo. Huwag kang maingay. Saka sinungaling ka. Anong pinagdasal kita? Never kang sumulpot sa dasal ko, no? Lasing na saad ni Morissette. Sinabi ko lang yun para malusutan ang sinabi mo. Sagot ni Rico. Whatever. Sigaw ni Morissette. Humiga na ito sa kama dahil nahihilo na siya sa antok. Hindi pa naman natulog si Rico agad at uminom pa ito sa baba hanggang sa tuluyan na siyang nalasing. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay nakita niya doon si Morissette na natutulog. Humiga siya sa kama pero para hindi matulog. Titigan niya ang mukha ng kasama niya at hindi nito inaasahan na didilat si Morissette. Ang katawan niya ay walang balak na umalis sa kanyang pwesto at nakatingin lang siya sa mata ng babaeng kasama niya. Walang salita ang narinig ng hawakan ni Morissette ang mukha ni Rico. Hanggang sa pareho nilang hindi na malayan na nagdikit na ang labi nila. Gusto ng utak ni Morissette na itulak ang asawa pero hindi sumasang-ayon sa kanyang katawan niya. Ang halik ay nagpatuloy hanggang sa pareho na silang nalalasing nito at hindi na mapigilan ng mga sarili. Kinabukasan ay parehong walang saplot ang dalawa. Napaupo na lang sa gulat si Morissette dahil hindi niya inakala na totoo ang lahat. Akala ko panaginip lang. So, pinagnanasahan mo pala ako sa panaginip mo? Nakangising tanong ni Rico pero nakapikit pa rin ito. Bakit naman kita pagnanasahan? Siguro kaya mo ko nilasing para mayroong mangyari sa atin Reklamo niya. Sino ba yung inom ng inom na parang kaklose mo yung celebrant? Tignan siya ni Rico sabay upo at kinuha niya ang damit niyang nakakalat. Anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Morissette. Normal lang sa mag-asawang mag-sex. Kasal tayo kaya kumalma ka. Hindi illegal ang ginagawa natin. Paliwanag ni Rico. Pero sa papel lang naman tayo kasal. Bakit? Saan ba dapat tayo kasal? Tanong ni Rico. Pero di naman natin mahal ang isa't isa. Saad ni Morissette. Sa status ng pamilya natin walang nag-e-exist sa pagmamahal.
As long as makakabuti sa negosyo iyon ang gagawin. Paliwanag ni Rico bago ito pumasok sa bathroom. Bigla naman nalungkot si Morissette dahil hindi ito ang gusto niyang mangyari. Ilang buwan ang lumipas pero wala pa ring nagbabago sa relasyon ng dalawa at halatang negosyo lang ang dahilan kung bakit sila nagsasama. Excited ka na? Ikaw nang magiging president. Finally, masusundan mo ng yapak ng papa mo. Masayang saad ni Joy sa anak habang kumakain ng breakfast. Dumating si Morissette dala-dala ang kanyang PPE dahil pupunta ito ngayon sa site. Saan ka pupunta, Morissette? Takang tanong ni Joy. Sa site po, mayroon po kasing emergency. Sagot ni Morissette. Hindi ka pupunta sa building. Proclamation ng asawa mo ngayon. Tignan ni Morissette si Rico. I know, mama. Bibisitahin ko lang sila doon pero didiretso agad ako sa office niya. Sagot ni Morissette. After nilang kumain ng agahan ay naghiwalay na sila ng daan para sa kanilang trabaho. Ayos naman ang lahat at hindi nagtagal si Morissette sa site dahil kailangan niyang pumunta sa event ng asawa niya. Habang nasa kalagitnaan siya ng daan ay bigla na lang huminto ang kotse niya. Ay wow! Timing talaga! Piko na saad ni Morissette. Sinusubukan niyang paandarin ulit ang kotse pero wala na ito. Tiyatawagan niya si Rico pero hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Morissette? Napalingon si Morissette sa kanyang likuran nang marinig niya ang kanyang pangalan. Nakita niya ang pamilyar na mukha pero hindi niya alam ang pangalan. Marco, pakilala ng lalaki pagkababa nito sa kotse niya. Yung kaibigan ni Rico doon sa birthday. Biglang naalala ni Morissette ang lalaki. Yeah, I remembered you. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya. Dapat ikaw ang tinatanong ko niyan. Ang init-init. Anong ginagawa mo dito? Are your car okay? Umiling si Morissette. Biglang huminto eh. I don't know why. Sagot ni Morissette. Okay, tatawag na lang ako ng gagawa sa kotse mo and sumabay ka na lang sa akin. Kailangan ka ba doon ng asawa mo at sobrang mahalaga sa kanya yon kaya di ka pwedeng malate? Paliwanag ni Marco. Pumayag naman si Morissette na sumabay siya sa binata dahil ayaw rin naman niyang malate sa importanteng event ni Rico. Kamusta naman kayo ni Rico? Tanong ni Marco habang nasa biyahe silang dalawa. Ayos naman. Busy kaming pareho eh. Sagot ni Morissette. Nagkwentuhan lang ang dalawa sa biyahe hanggang sa nakarating sila sa building. Palabiro si Marco kaya hindi mapigilan ni Morissette na matawa sa kasama niya. Hinahanap nila si Rico pero si Rico ay pagpasok pa lang nila ay nakita na sila agad. Ayun palang asawa mo. Turo ni Marco sa likod ni Morissette. Tignan niya iyon. Seryoso na naman ang mukha niya. Saad ni Morissette. Lagi naman seryoso sa buhay yan, parang hindi mo pwedeng biruin. Sabi ni Marco. Pinag-uusapan niyo ba ako? Napatingin sila sa gilid at ang kaninang ilang metro ang layo sa kanila ay ngayon ay nasa gilid na nila. Congratulations, Rico! Finally, ang matagal mo nang inaasam ay nasa iyo na. Masayang bati ni Marco. Thanks, tipid na sagot ni Rico. Congrats! Nakangiting bati ni Morissette sa kanyang asawa pero walang reaksyon doon si Rico. Nagsimula ang party dahil sa newly president ng company. Hindi naman nainip si Morissette sa event dahil mabilis lang niyang nakausap ang mga guests. Dumilim na ang labas at kailangan na nilang umuwi. Magkasabay na sa iisang kotse si Rico at Morissette pero habang nasa parking lot ay biglang sumulpot si Marco. Mori, nakalimutan mo yung jacket mo sa car ko. Inabot ni Marco ang jacket ni Morissette. Kukunin na sana ni Morissette ang jacket pero naunan na si Rico na abutin niyon. Thanks. Saad ni Rico sabay hawak sa kamay ni Morissette at pinapasok na ito sa kotse niya. Matagal na kayong magkakilala? Tanong ni Rico habang nasa biyahe sila. No, nakita niya kasi ako kanina. Huminto yung kotse ko kaya sinabay niya na ako sa kotse niya papunta sa venue. Paliwanag ni Morissette. Next time, tawagan ako. Saad ni Rico. Kinuha ni Morissette ang phone niya at pinakita ang mga missed call na hindi nasagot ni Rico. Alam ko naman na wala kang time sa akin. Sagot ni Morissette. Bakit naman kita bibigyan ng time? Tanong ni Rico.
Huminga ng malalim si Morissette. Tama ka. Kaya huwag ka na rin mag-expect na tatawagan kita. Sagot niya sa kasama. Dumating sila sa bahay. Si Rico ang unang lumabas sa kotse at hindi man lang niya ito hinintay si Morissette na makalabas bago pumasok sa loob ng kotse. Ilang araw na hindi pinapansin ni Rico ang asawa at lagi itong late umuwi dahil sa kanyang trabaho. Maagang nagising si Morissette pero wala naman siyang trabaho. Nakita niya si Joy na abalang nagluluto ng breakfast kasama ang isa nitong maid. Mama, tulungan ko na po kayo. Presenta ni Morissette. Tamang-tama, ipagluto mo ang asawa mo. Yung pancake and tocino na lang ang wala. Yung pancake and tocino na lang yan ang wala. Sagot ni Joy. Agad naman na niluto ni Morissette ang tocino at pancake. Pero ilang minuto pa lang ay parang mayroon nang nasusunog. What is that? Napatingin si Morissette sa likuran niya. Nakita niya doon si Rico na bagong gising lang. Agad na nilapitan siya ng asawa niya at hignan ang sunog na pancake. What are you doing? Kunot na tanong ni Rico. Niluto ko lang pancake mo. Sagot niya. No, I'm not gonna eat that. Baka cancerous na yung niluto mo. Napatingin naman sa isang kaldero si Rico at lalong kumunot ang noo niya na makitang punong-puno ng tubig. Ano to? Bakit kulay pula? Yung tocino mo. Sabi kasi sa YouTube, add water kasi magpo-produce ng sariling oil. Paliwanag ni Morissette. Hindi alam ni Rico kung ano ang magiging reaksyon niya. Kakain na lang ako sa labas kaysa kainin niyang mga niluto mo. Saad ni Rico. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Joy dahil saglit lang siyang umalis. Ma, bakit yun naman hinayaan na magkalat ang sangto dito? Puna ni Rico. Anong nagkalat? Nagluto ako oh. Wait mo lang mag-produce ng oil yung tocino. Depensa ni Morissette. Konting tubig lang yan, iha. Not like sabaw. See? Nagsayang lang ng pagkain. Inis na saad ni Rico sabay alis. Napasimangot naman si Morissette. Don't be sad, iha. Tuturuan na lang kita para mapagluto mo na ang asawa mo. At para naman masarapan siya, ikaw naman ang kainin niya. Bilang saad ni Joy. Mama, ano ba naman kayo? Anong ako naman? Nahihiyang saad ni Morissette. Nagsimulang gumising si Morissette ng maaga para magsanay na magluto hanggang sa mabilis lang naman siyang natuto. Nakita ni Morissette na nakaupo si Rico sa dining table kaya agad na niyang nilagay ang favorite nitong breakfast. Buti naman di ka nangialam. Saad ni Rico. No, mali ka dyan. Ako ang nagluto niyan para sa'yo. Para naman may utak ang magamit sa trabaho. Nakangiting saad ni Morissette sa asawa. What do you mean? Piko na tanong ni Rico. Wala. Sagot agad ni Morissette bago ito umupo at nagsimula silang kumain na dalawa. After nilang kumain ay mailigo na sana si Rico. Pero pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya si Morissette na inaayos nito ang damit niya. Kunwari hindi niya iyon nakita dahil pumasok na ito sa bathroom para maligo at mag-ayos ng kanyang sarili. Nagpatuloy ang malamig na pakikitungo nilang dalawa sa isa't isa pero napapansin ni Rico kung gaano kakahiling si Morissette sa kanya. Come in. Saad ni Rico na mayroong kumatok sa kanyang office. Napatigil siya sa ginagawa niya na makita niya ang asawa niyang mayroong dala na paper bag. Isang magandang ngiti ang binigay ni Morissette pero nawala iyon nang iniwasan siya ni Rico ng tingin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico. Dinalhan kita ng lunch, mukhang lipas ka na sa gutom. Saad ni Morissette. We're in office. Seryosong sabi nito. Yeah, I know. Umupo si Morissette sa tapat ni Rico kaya muling napatigil ang president sa kanyang ginagawa. Nabigay mo na yung lunch, hindi ka pa aalis? Tanong ni Rico. Wala ka pang thank you. Thank you, umalis ka na. Wala man lang emosyon na saad ni Rico. Bakit mo ba ako pinapaalis agad? Para pirma-pirma ka lang dyan. I'm trying to read these papers and you are distracted me. Putol ni Rico. What do you want? Tell me para naman makalis ka na. Huminga ng malalim si Morissette. Our company mayroong charity gila. Gusto ko sana pumunta ka doon para mag-donate. Okay, I will. Now, umalis ka na. Napasimangot naman si Morissette dahil ilang beses na siyang pinuputol ng lalaking kaharap niya.
Napatingin si Rico kay Morissette dahil hindi pa ito maalis. Gusto ko kasing sumama ka para mayroon akong date. Since alam naman ng lahat na asawa kita. Paliwanag ni Morissette. I'm busy at wala akong time para dyan. Sagot ni Rico. Tumango na lang si Morissette at inaasahan na naman niya na hindi papayag si Rico. Tumayo na si Morissette at umalis itong malungkot sa office. Malayo ang lugar kaya kailangan niyang magstay ng hotel ng 2 araw para doon. Siya lang ang nagayos sa sarili niya dahil kaya naman niya. Pagdating niya sa venue ay siya lang mag-isa dahil kilala ng lahat ang asawa niya ay madalas na hanapin nito sa kanya kaya bigla na lang na-drain si Morissette dahil sa pagod nito. Ngayon ay nakaupo na lang ito sa isang table habang pinapanood ang mga kasama niyang masayang nag-uusap. Ilang minuto na lang dapat siya magstay sa lugar dahil hindi man siya makapag-enjoy. Engineer Mori, bakit naman nag-iisa ka dito? Tanong sa kanya ng katrabaho niya. I'm sorry kung nalate ako. Agad na napalingon si Morissette sa tabi niya na mayroong biglang umupo. Hindi siya makapaniwala na nakita niya si Rico ngayon at nasa tabi niya. Hindi rin niya alam ang magiging reaksyon niya. Ngayon ay parang biglang napunta sa kanila ang spotlight dahil kay Rico. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Morissette. Pinuntahan ka kaysa magulpe ko ng nanay ko. Sagot ni Rico. Lihim na napangiti si Morissette. Maraming nakatingin sa kanila kaya hindi maalis ni Morissette ang ngiti. Bigla na lang nag-iba ang mood niya nang makita si Rico. Biglang nag-open ang dance floor at lahat ng mga tao ay sumasayaw doon. Gusto mong sumayaw? Isang seryosong tingin lang binigay sa kanya ni Rico kaya napatikom ang bibig niya. Pero biglang naging joyful ang tugtog kaya napatayo si Morissette at hinawakan ang kamay ng asawa. Let's dance! Aya niya kay Rico. Walang palag si Rico nang nahila na siya sa dance floor ng asawa niya. Hindi mawala ang ngiti ni Morissette sa kanyang labi at doon lang nakatingin si Rico. Shut up and dance with me. Kanta ni Morissette. Napangiti si Rico dahil sa kulit ni Morissette at hindi nila namamalaya na pareho na nag-e-enjoy sila sa gabing yon. Pagbalik nila sa hotel ay parang ang dami pang energy ni Morissette. Akala nga nila na wala ka, tapos narinig ko pa na baka gawa-gawa ko lang daw yung kasal natin. Kwento ni Morissette kay Rico. Hindi mo na kailangang patunayan sa kanilang lahat. Aalisin ni Rico ang necktie niya pero parang huminto ang mundo nito nang biglang lumitaw si Morissette sa harapan niya para tanggalin ang necktie niya. Di ko na sila ine-entertain at bala ko na rin sana umuwi. Sagot ni Morissette sa kanyang asawa. Pagkatanggal ni Morissette ang necktie ay balak na niya umalis pero nagulat ito nang hinawakan ni Rico ang braso niya para pigilan siya. Why? Takang tanong ni Morissette. Tignan ni Rico ang hawak na necktie ni Morissette. Hindi ko ito nanakawin, itatabi ko wag kang mag-alala. Lahat ay tumigil kay Morissette nang sa hindi inaasahan ay bigla siyang hinalikan ni Rico. Ilang segundo siyang hindi huminga, pero nang simulan niyang maramdaman ang labi ng asawa sa kanyang labi ay kusang pumikit ang mata niya. Ngayon ay para siyang nalulunod sa halik ng kasama, pero sumasabay siya sa agos dahil wala siyang paasang makaahon pa. Hindi niya namalaya na pareho na lang sila na nasa kama at walang parehong suot. Parehong ini-enjoy ang gabi hanggang sa lumalalim ang gabi ay lumalalim naman ang ginagawa nila. Pagsikat ng araw ay nagising si Morissette dahil sa ingay ng phone niya. Kinuha niya iyon at napakunot ang noo niya na makita ang pangalan ni Marco. Marco, bakit ka? Nagulat si Morissette nang bigla na lang mayroong umagaw ng phone niya at pinatay ang call. Bakit ka niya tinatawagan? Seryosong tanong ni Rico. Nagkibit balikat si Morissette dahil hindi rin naman niya alam kung bakit siya tinatawagan. Biglang umalis sa kama si Rico at nagbihis ito. Mag-ayos ka na, babalik na tayo. Parang piko na saad ni Rico. Napakunot naman ang noon ni Morissette dahil hindi niya gets ang mangyayari. Hanggang sa makauwi sila sa bahay, hindi siya pinapansin ng asawa. Pinanood ni Morissette na umakyat sa taas ang asawa na hindi man lang siya kinakausap. Baka pagod lang. Nalipat ang tingin ni Morissette sa nagsalita. Baka nga po mama. Nakangiting sagot ni Morissette. Ano, nag-enjoy ba kayo sa event? Tanong ni Joy. Agad naman na tumango si Morissette pero tumingin ulit ito sa hagdan kung saan umakyat si Rico. Okay naman sila kagabi pero inisip na lang ni Morissette na pagod lang ito.
Wala naman nagbabago sa pakikitungo ni Rico kay Morissette hanggang sa nagising si Morissette na wala na si Rico. Wala na rin ito sa bahay dahil maaga itong pumasok sa office. Habang kumakain ng breakfast si Morissette ay tumawag ang asawa nito sa kanya para ipadala ang contract ng kanilang project. Ako na lang, dadaan na lang ako dyan bago ako pumunta sa site. Saad ni Morissette mula sa phone niya. Importante iyan at hindi pwedeng malate. Sagot ni Rico. Dadalhin lang naman, napakadali. Sabi ni Morissette. Siguraduhin mo. Saad ni Rico bago nito pinatay ang phone call. Binilisan na ni Morissette ang pagkain at nagayos na ng sarili niya bago ito umalis. Pagdating ni Morissette sa parking lot ay naglakad muna ito papunta sa coffee shop para bumili ng kape nila ni Rico. Ang folder na pinapadala ni Rico ay nilagay muna niya sa kanyang shoulder bag. Bumili siya ng 2 kape dahil alam niyang mahilig sa kape ang asawa. Kalmado lang ang lahat at naglalakad na si Morissette papunta sa building pero sa isang iglap ay mayroong biglang humablot sa kanyang bag. Napaupo si Morissette dahil sa pwersa na nangyari. Pero ang maalalang nangyari ang 2 mainit na kape ay natapon sa kanyang braso at binti. Tingnan niya ang kanyang kamay na nagkasugat pero napatingin siya sa lalaking tumatakbo ng mabilis. Magnanakaw! Sigaw ni Morissette. Agad siyang tumayo para habulin ng magnanakaw at hindi hininda ang kanyang injuries. Pero biglang tumakbo ang magnanakaw sa kabilang kalsada at hindi nakahabol si Morissette dahil sa bilis ng mga sasakyan doon. Ma'am, ayos ka lang ba? Mayroong mga guard ang biglang sumulpot. Habulin niyo yung magnanakaw. Agad na utos ni Morissette. Walang pakialam si Morissette sa kanyang gamit pero yung contract na pinapadala ni Rico ay nandoon. Lumipas ang ilang minuto ay bumalik ang 2 guard na humabol pero wala silang naabutan. Sobrang dismayado si Morissette sa kanyang sarili. Pumunta siya sa office ni Rico na umiiyak na mayroong gasgas sa kanyang braso at paso sa kanyang binti at braso. Hindi inaasahan ni Morissette na makikita niya si Marco sa loob ng office ni Rico kasama ang asawa niya. Parehong gulat ang 2 lalaki na makita ang itsura ni Morissette. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Marco sa kanya. Titingnan ni Morissette si Rico at lalong napaiyak ito dahil yung madaling ginutos si Rico ay nawala niya. Anong nangyari? Takang tanong ni Rico. Yung pinapadala mo na nakaw. Umiiyak na saad ni Morissette. Ano? Galit na tanong ni Rico. Hindi na importante yan, kailangan mo munang dalhin sa ospital. Sabat ni Marco. Hinawakan niya si Morissette para isugod na sa ospital pero si Rico hinawakan ng kamay ng asawa niya. Yung contract na pirmado na, nawala mo? Kalmado pero alam ni Morissette na pag nag-sink in sa utak ni Rico ang lahat ay sasabog ito. Bumibili lang ako ng kopi natin tapos habang naglalakad ako ay bigla na lang mayroong humablot ng bag ko. Natatarantang paliwanag ni Morissette. Nakatitig lang si Rico sa kanyang asawa. Yung 200 million contract na wala mo? Kalmado pero unti-unti na nang nararamdaman ni Morissette ang galit ng asawa. 200 million? I'm sorry Rico. Fuck! Napakabobo mo. Natigilan si Morissette sa sinabi ni Rico. Alam niyang dapat lang nasabihan siya noon pero sobrang apektado siya sa sinabi sa kanya ni Rico para siyang dinurog sa isang salita ng asawa. Alam kong mali ko pero kung gusto mo kakausapin ko na lang yung kabila. Paliwanag ni Morissette. Ano sasabihin mo? Bumili ka ng kape mo tapos nawala mo ang 200 million contract? Sigaw ni Rico. Rico, kumalma ka muna. Awat ni Marco sa kaibigan. Wala ka nang naitutulong nagdadala ka pa ng problema. Piko na sigaw ni Rico. Sunod-sunod ang tulo ng luha ng dalaga at para siyang sinasaksak sa puso niya sa mga sigaw ng kaharap niya. Makapagsalita ka parang hindi mo ako kailangan. Umiiyak na saad ni Morissette. Hindi kita kailangan kahit anong oras man pwede kitang iwan. Nabigay ko na ang gusto ng pamilya mo at nakuha ko na ang gusto ko. Ano bang ginagawa mo dito? Sobrang sakit na nang sinabi ni Rico kaya hindi na kinaya ni Morissette. Tumalikod na ito at tumakbo palabas. Mori! Tawag ni Marco pero lalang binilisan lang ng babae. Hanggang sa nakalabas itong mag-isa na umiiyak. Sumakay ito sa kanyang kotse at pinaharurot niya ito para makalis na sa lugar na iyon.
Dumating siya sa bahay nila Rico para kunin lahat ng kanyang gamit at umalis na sa lugar na yon. Wala siyang makita na masaya sa anumang sulok ng kwartong ito. Ma'am, saan po kayo pupunta? Nag-aalalang tanong ng isang maid kay Morissette. Huwi na ako, sagot ni Morissette. Bago ito lumabas ng bahay dala ang mga gamit niya, hindi maiwasan ni Morissette na patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa mata niya. Kahit na gusto niyang pigilan ay hindi niya magawa. Parang mayroong sariling mga buhay na tumutulo sa kanyang mata. Napatigil sa pagmamaneho si Morissette at humagulgulo ito sa pag-iyak. Sobrang sakit yung mga sinabi ni Rico sa kanya. Dapat hindi ako umiiyak, sigaw ni Morissette. Dinukdok niya lang ang ulo niya sa manibela at hindi niya namalayan na nakatulog na siya doon. Nagising na lang si Morissette dahil sa tunog ng phone niya. Mugto ang mata nito na kinuha ang phone niya at parang nawalan siya ng gana nang makita ang pangalan ni Rico sa phone niya. Pinatay niya ang phone niya at tignan ng labas. Madilim na ang paligid kaya agad itong umandar para umuwi sa kanilang bahay. Tuyo na ang mga luha sa mga mata niya pero nang makauwi ito ay nakita niya ang kanyang Lola Belen at napangiti ng mapait. Apo ko, anong ginagawa mo dito? Takang tanong sa kanya. Buong lakas sa pinigilan ni Morissette ang kanyang luha pero hindi siya nanalo. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Belen. Tumakbo na lang si Morissette papunta sa kanyang lola at umiyak ito na parang bata. Sorry Lola. Pero di ko na kayang makasama si Rico. Umiiyak na sagot ni Morissette. Ano bang nangyari? Umiyak lang si Morissette at hindi na nagsalita. Hinayaan lang naman siya ng lola niya na umiiyak. Hanggang sa pumunta na si Morissette sa kanyang kwarto at doon nagpahinga. Hindi nagbubukas ng phone si Morissette dahil ayaw niyang makarinig na kahit anong ingay. Walang ganang bumangon si Morissette at ilang araw lang siyang nasa kwarto niya. Hanggang sa napagdesisyonan niyang pumasok na sa site. Hindi siya attentive sa mga nangyayari at ginugusto niya lang na mag-isa. Engineer! Sigaw kay Morissette at tapatingin siya na mayroong kahoy na babagsak sa kanya. Pero biglang mayroong sumulpot na tauhan nila na iniwa siya kaso biglang na out of balance si Morissette at natumbay ito. Bigla naman nagdilim ang paligid niya at mga maliliit na boses na lang naririnig niya hanggang sa nawala ang mga iyon. Dinilat ni Morissette ang kanyang mga mata. Napatuyo siya bigla na maalala niya yung site. Wala na siyang matandaan na kahit bukod sa mayroong kahoy na tatama sa kanya. How's your feeling? Napatingin si Morissette sa kanyang gilid at nakita niya doon si Rico na nakaupo sa sopa. Lalapit sa kanyang asawa nito pero agad na tumayo si Morissette. Wala siyang dapat sabihin na kahit ano. Kailangan mong magpahinga. Saad ni Rico. Pero si Morissette ay nagpumilit itong tumayo at aalis sa dapat pero hinawakan siya ni Rico. Noong umalis ka ba sa bahay alam mo na bang buntis ka? Napahinto si Morissette sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Rico na kunot ang noo. Sinong buntis? Takang tanong ni Morissette. The doctor says you're 3 weeks pregnant. Sagot ni Rico. Bumalik ka sa kama at magpahinga ka. Thank you na lang sa pag-aalala mo pero sa bahay na lang ako magpapahinga kaysa makita pa kita. Seryosong sagot ni Morissette sabay tanggal ng pagkakahawak sa kamay niya. Mori, huwag mong isalalay ang buhay ng anak natin dahil sa kaartehan mo. Hinarap ni Morissette si Rico nang mayroong itong naalala. Sabi mo na hindi mo na gustong magkaanak sa akin. So dapat wala kang pakialam. Hindi naman kami hihikaw sa buhay para kailanganin ko ang gaya mo. Paliwanag ni Morissette bago muling tumalikod at lumabas sa room. Lumabas siya ng hospital pero hinabol siya ni Rico. Ihatid na kita. Parang walang naririnig si Morissette at pumara ito ng taxi. Nakala niya siguro kailangan ko siya. Iritang bulong ni Morissette sa sarili. Pagdating niya sa bahay ay agad itong nagkulong sa kwarto niya. Nakahiga siya sa kama at hindi alam kung anong maramdaman niya ngayon. Nang makita niya si Rico ay nawala ang oras niyang masyak na malaman niyang buntis siya. Bigla na lang naiyak si Morissette dahil ngayon pa lang ay naguguluhan na siya. Nabuntis siya ng taong hindi naman siya gusto. I'm sorry. Baka lumaki ka na hindi buong pamilya dahil ayaw sa atin ng tatay mo. Umiiyak na saad ni Morissette sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pero gusto lang niyang umiyak ng umiyak ngayon hanggang sa nakatulog ito. Nagising si Morissette na mayroong kumakatok sa kanyang pintuan.
Boses ng kanyang lola kaya bumangon si Morissette para pagbuksan ng pinto si Belen. Parang kalahati ng katawan ni Morissette ay natutulog pa ito pero nagising ang buong pagkatao niya nang makita si Rico sa likuran ni Belen. Sinusundo ka ng asawa mo? Saad ni Belen. Naantok pa ako, Lola. Saad ni Morissette at balak na pagsaraduhan ng pinto ang dalawa pero pinigilan nito ni Rico at pumasok sa loob ng kwarto. Mag-usap muna kayo. Paalam ni Belen sa dalawa. Ano bang ginagawa mo dito? Umalis na ako sa bahay mo para wala ka ng problema. Saad ni Morissette. Dala mo yung anak ko. Iyan ang susunod at magdadala sa pangalan ko. Hindi man plano pero anak ko pa rin yan. Paliwanag ni Rico. Hindi ko naman ito papabayaan kaya huwag kang mag-alala. Umalis ka na. Taboy ni Morissette. Aalis ako kung kasama ka. Seryosong sagot ni Rico. Akala ko ba hindi mo ako kailangan? Noon. Pero dahil nasa iyo ang anak ko, kailangan mong sumama sa akin. Ayan ni Rico. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at balak na hilahin pero pumalag si Morissette. Umuwi ka na. Hindi na ako babalik sa lugar na yun at ayoko na makasama ka pa. Sigaw ni Morissette. Nakakalimutan mo ba na asawa pa rin kita? Kung nasaan ako ay dapat nandoon ka. Napangisi naman si Morissette. Paano kung ayoko? Huwag ka nang makulit. Hinawakan ni Rico ang kamay niya at hinila siya ni Rico para lumabas sa kwarto. Pero noong nandoon na siya sa may pintuan ay agad na hinila ni Morissette ang kanyang kamay mula sa kanyang asawa at sabay sarado ng pinto. Morissette! Sigaw ni Rico. Pero si Morissette ay kinuha ang kanyang earphone at sinalpak sa kanyang tenga. Lumipas ang ilang oras ay wala nang ingay na naririnig si Morissette kaya agad na binuksan na niya ang pinto para kumain ng dinner. Wala na siyang nakikita na bakas ni Rico kaya payapa ang lahat. Pumunta siya sa dining area para kumain. Kumpleto po yata tayo. Saad ni Morissette nang makitang maagang nasa bahay ang kanyang magulang. Kung kasama lang nila si Annie at kumpleto silang pamilya. Pinauwi kami ng maaga. Sagot ni Melinda. Napakunot ang noon ni Morissette. Sinong nagpauwi sa inyo ng maaga? Takang tanong ni Morissette. Napangiti si Morissette dahil iniisip nito na baka umuwi na ang kanyang ate. Ako. Sabat ng isa. Napalingon si Morissette at ngayon ay nakita niya si Rico nakakarating lang. Hindi ka pa umaalis? Bumalik ako sa office pero bumalik din ako dito. Sagot ni Rico. Naiba agad ang timpla ng mood ni Morissette na makita si Rico. Ano yung announcement yung dalawa? Tanong ni Melinda. Ngumiti naman si Rico at hinawakan ang kamay ni Morissette. Buntis po si Morissette. Sagot ni Rico. Oh my God! Totoo, apo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Belen. Wala nang nagawa si Morissette kung hindi ang tumango. Nag-usap ng mga ito kung ano ang mangyayari. Namiss niyo po itong bahay niyo kaya nandito muna siya pero mamaya pa iuwi ko na. Paliwanag ni Rico. No, stay here. Tumayo si Morissette dahil tapos na itong kumain. Akyat na po ako at mayroon pang trabaho bukas ng umaga. Paalam ni Morissette. Umasa si Morissette na susunod si Rico pero napakunot ang noon nito na wala. Tuluyan siyang umakyat sa kwarto niya dahil sigurado siyang pupuntahan siya nito sa kama. Ikaw lang palang kahinaan ng lalaking yun. Nakangising saad ni Morissette habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kaso umabot ng ilang oras ay wala ang lalaking hinihintay hanggang sa nakatulog siya at nagising ay walang sumundo sa kanya. Halata sa wisyong loko. Reklamo niya kaya lalo siyang naiinis. Nagayos siya ng kanyang sarili dahil papasok ito sa trabaho. Pagbaba niya ay tumitingin ito sa kanyang paligid. Umalis din kagabi. Saad ni Belen nang mapansin ang kanyang apo na parang mayroong hinahanap. Hindi ko naman hinahanap yung lalaking yun la. Sagot ni Morissette. Napangisi si Belen. Mayroon akong napapansin sa inyong dalawa. Banat ni Belen sa apo. Buti po ay napansin niyong hindi po talaga kami magkakasundo na dalawa. Pero anyway, ayoko na pong isipin ng lalaking iyon dahil nasasayang lang ang oras ko. Hindi ko nga alam bakit napapayag ako magpakasal sa tukmol na yun. Reklamo ni Morissette. Nagpaalam lang siya sa kanyang lola at umalis na ito sa kanilang bahay. Pumunta siya sa site at pagdating niya doon ay busy ang lahat.
Gaya ng madalas niyang ginagawa ay nilibot niya ang site para tignan kung nakaayon ba sa plano ang mga natatapos. Paglabas niya sa loob ng site ay napakunot ang noon dito nang mayroong dalawang lalaki hindi nakasuot ng PPE. Gusto niyo bang mamatay? Nawala ang pagkakunot ang noon ni Morissette nang humarap ang lalaking nakasuot ng shade. Bagsakan niyo nga ito ng hollow block sa ulo! Sigaw ni Morissette nang makitang kinaiinisan niyang lalaki ngayon. Hinawakan ni Rico ang kamay niya at hinila ito palabas ng site. Bitawan mo ako! Utos ni Morissette pero hindi sumunod si Rico. Binuksan ng tauhan ni Rico ang pinto ng kotse. Hindi ako sasakay dyan! Nagpupumigla si Morissette pero masyadong malakas si Rico kaya hindi siya makawala. Nanlalaban si Morissette para hindi ito makapasok sa kotse. Kaya ang ginawa ni Rico ay binuhat siya ng pangkasal na style at saka sinakay sa loob. Mayroong nakabantay sa pinto para hindi makalabas si Morissette. Excuse me, anong ginagawa mo kay Engineer Morissette? Tanong ng supervisor ni Morissette. Sir, kinikidnap niya ako. Please tulungan mo ako. Sigaw ni Morissette. I'm Rico de la Torre. Asawa niya ako. Nagbigay ng ID si Rico sa supervisor ni Morissette. No, sir, di ko siya kilala. Please help me. President Rico, I remember sa charity gala kasama kanya. Sagot ng supervisor. Ngumiti naman si Rico nang maalala siya nito. Hindi na babalik ang asawa ko dito dahil delikado ang lugar na ito para sa kanya. She's pregnant. Saad ni Rico sabay bigay ng resignation letter. Hindi mo pwedeng gawin yan! Sigaw ni Morissette na hindi makalabas sa kotse. Pumasok sa loob si Rico. Kaso nagawa ko na. Sagot ni Rico sabay paandar ng kotse. Napakasama mo talaga! Inis na sabi ni Morissette. Inuwi ni Rico sa bahay ang kanyang asawa. Pwede kang lumabas, pumunta sa inyo, mag-shopping o kung saan mo pwedeng pumunta. Pero make sure na dito ka uuwi. Kailangan mong ipaalam sa akin kung saan ka pupunta at kailangan mayroon kang kasama. Mahabang paliwanag ni Rico. Anong nangyayari dito? Gosh, buti bumalik ka na iha. Nag-aalala ako sa iyo, buntis ka pa naman sa apo ko. Hindi pa nakakasagot si Morissette ay inalisan na siya ni Rico. Pagpasensyahan mo na si Rico ha. Tupakin lang talaga yun pero nag-aalala lang yun sa inyo na magiging anak nyo. Paliwanag ni Joy. Sa bata lang naman siya nag-aalala, hindi sa akin. Sagot ni Morissette. Wala naman problema si Morissette na tumira sa bahay ng mga De La Torre. Pero minsan di talaga niya kaya ang ugali ni Rico. Alagang-alaga si Morissette ng kanyang mother-in-law. Paglipas ng ilang buwan ay medyo nagiging mabait na si Rico sa kanya. Hanggang sa lumabas na ang baby nila. Carpool. Paalala ni Morissette kay Rico nang bubuhatin nito ang anak nila dahil umiiyak. Isang buwan nang nakalipas simula nang nanganak si Morissette at ngayon niya napapansin na sobrang laki ng pinagbago ni Rico. Itrabaho ka pa bukas, ako na lang. Saad ni Morissette. No, matulog ka muna kahit isang oras. Sagot ni Rico. Hindi natuloy ni Morissette ang pagtayo dahil sa sagot ng kanyang asawa. Lihim na napangiti si Morissette at bumalik sa pagkakahiga niya. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ama niya ay hindi niya maiwasan ang mapangiti. Hindi na nagtatrabaho si Morissette at inaalagaan na lang niya ang kanilang anak. Habang nasa grocery si Morissette ay nakasalubong niya si Marco. Mori? Masayang bati ni Marco. Ang tagal nating di nagkita ha. Hindi mapigilan ng ngiti na saad ni Morissette. Kamusta ka na? Hindi na ako nakapunta sa bahay niyo dahil abala ako sa probinsya namin. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Marco. Magpapropose na ako sa girlfriend ko. Nanlaki ang mata ni Morissette dahil sa gulat. Congrats! 6 years na kami. Kaya gusto ko nang makasama siya habang buhay. Saka mahal na mahal ko naman siya kaya sa tingin ko ay handa na kami pareho. Parang kinakabahan na paliwanag ni Marco. Gawin mo ang gusto ng puso mo. Saad ni Morissette. Ikaw, ano yung nararamdaman mo kay Rico at napag-decide ka na paksalan mo siya? Tanong ni Marco. Napaisip na si Morissette at napangiti ito dahil sa in love.
Pero tiyatawanan na lang niya ang mga naging nakaraan nito. Pikon, inis, tapos konting saya madalas sakit. Sagot ni Morissette. Napakunot ang noon ni Marco sa kanyang narinig. Bakit ganyan? Hindi ka ba natakot magpakasal sa kanya? Parang 20 years nang kasal si Morissette dahil sa paghihingi ng advice ni Marco sa kanya. Listen, doon mo lang mararamdaman na ready ka makasamang isang tao pag handa ka nang tanggapin ang lahat. Hindi yung puro saya lang. Hindi naman yung puro lungkot lang. Paliwanag ni Morissette. Napaisip ang kasama niya sa kanyang sinabi. Tama ka. Alam ko nang handa na ako. Sagot ni Marco. After nilang mag-grocery ay dumaan muna sila sa office ni Rico dahil magdadala ng lunch si Morissette sa kanyang asawa. Ang anak naman nila ay naiwan sa kanyang lola Joy kaya malaya si Morissette na umalis saglit. Pagpasok ni Morissette sa office ay isang magandang ngiti ang sinalubong niya kay Rico. Pero nang makita silang magkasama ni Marco ay lalang sumeryoso ang mukha ni Rico. Dinalan kita ng lunch. Saad ni Morissette. Pinakita ni Morissette ang kanyang hawak pero binalik ni Rico ang tingin niya sa ginagawa niya. Kumain na ako. Tipid na sagot nito. Anong gagawin ko dito? Kumain na rin ako. Itapon mo. Saad ni Rico. Biglang lumungkot ang mukha ni Morissette sa ugali ni Rico. Ako na lang kakain para hindi masayang effort mo. Saad ni Marco dahil sa inis niya sa kaibigan. Umalis na kayo. Taboy ni Rico sa dalawa. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Morissette. Umalis na tayo. Ani ni Marco at hinila si Morissette palabas. Baka busy lang talaga siya. Saad ni Morissette habang naglalakad ang dalawa palabas. Kainis siya. Hingi pa naman ako ng tulong sa kanya pero mukhang wala siyang alam na maging sweet. Inis na saad ni Marco. Hindi ka pa nasanay doon. Sagot ni Morissette. Nang makalabas sila ng building ay agad na naghiwalay rin ang dalawa dahil kailangan ng umuwi ni Morissette dahil sa anak niya. Kinagabihan ay late na umuwi si Rico. Medyo nakainom ito pero maayos pa naman siya. Lalapitan siya ni Morissette pero si Rico ay biglang umiwas sa kanya. Iba na ang nararamdaman ni Morissette sa kasama niya kaya pag hindi siya nito pinapansin ay parang nasasaktan na siya. Ay ganun pa rin ang setup nila. Hanggang sa tumagal ng linggo na hindi siya pinapansin ni Rico. Ngayon ay nasa loob sila ng kwarto. Kahit na nasa bahay na si Rico ay trabaho pa rin ang ginagawa nito. Magpahinga ka naman. Concern na saad ni Morissette. Hindi siya sinagot ni Rico at patuloy pa rin ito sa pag-ignore sa kasama. Napiko na si Morissette dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan. Sinarado niya ang laptop ni Rico kaya naman mabilis na napiko ng lalaki. What the heck? Galit na tanong ni Rico. Anong problema mo? Importante ang ginagawa ko. Lagi naman lahat importante sa'yo. Putol ni Morissette sa kanya. Importante ba kami sa'yo? Tanong ni Morissette. Gusto na niyang malaman ang lahat para malaman niya kung tama ba silang nakasti sa lugar na ito. Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Rico. Alam ko naman na hindi na kaya ang dali mong baliwalain na lang ako. Hindi mo ako pinapansin na hindi ko alam. Para akong tanga na isip ko ng dahilan. Pero wala eh. Puno ng lungkot na tingnan ni Morissette ang kasama niya. Ah, oo nga pala. Bakit ako magdedema na bigyan mo ako ng atensyon? Hindi mo nga pala ako mahal. Nagsiselos ako. Napatigil si Morissette at kunot noong nakatingin kay Rico. Selos? Bakit ka nagsiselos? Sa kanino? Takang tanong ni Morissette. Napaiwas ang tingin si Rico dahil never niyang inisip na mangyayari ito sa kanya. Pinakasalan niya ang babae dahil ang sama na niya. Kay Marco! Napataas ang dalawang kilay ni Morissette at hindi nito alam kung matatawa ba siya o ano ang magiging reaksyon. Bakit ka magsiselos sa kaibigan mo? Magpropose na siya sa girlfriend niya. Paliwanag ni Morissette. Bakit pakaramdam ko na mas masaya kapag siya yung kasama mo? Bakit hindi sa akin? Seryosong tanong ni Rico. Maski siya ay naguguluhan na rin sa sarili niya. What do you mean? Takang tanong ni Morissette. Hindi ko alam kung paano, pero gusto. No, hindi. Alam ko naman na hindi mo ako magugustuhan.
Mahal na kita, hindi ka pa buntis. Wala pa tayong anak ay mayroon na akong nararamdaman sa'yo. Kaya natakot ako na baka pagpakiramdam mo na masaya ka kay Marco ay pipiliin mo siya. Nag-aalalang paliwanag ni Rico. Natawa naman si Morissette. Seryoso ako. I know, pero hindi ko lang maisip na magkakagusto ka sa akin. Sagot ni Morissette. Hindi ko rin alam. Saan ni Rico? Magsasalita pa sana si Morissette pero hindi na niya ito nagawa ng takpan ni Rico ang bibig niya gamit ang bibig ni Rico. Hindi naman pumalag si Morissette at pinikit ang mga mata nito. Sawa kita so akin ka lang. Bulong ni Rico. Pero bago pa ulit makahalik si Rico sa kasama ay pinigilan siya nito. Actually, unang kita ko pa lang sa'yo sa simbahan ay nagustuhan na kita. Pag-amin ni Morissette. Bigla itong namula dahil sa kilig. Dadalhin ulit kita doon but this time, walang halong business. Saan ni Rico bago niya halikan ang asawa nito. Buwan lang ang lumipas na maganap ang kasal nilang dalawa. Ngayon ay nakaharap si Morissette sa malaking pintuan ng simbahan at kinakabahan ito. Kung dati ay hindi niya alam kung sino ang lalaking naghihintay sa kanya sa loob, ngayon ay sigurado na siya na yung lalaking naghihintay sa kanya ay makakasama niya habang buhay. Pagbukas ng pinto ay walang ibang nakita si Morissette kung ang hindi ang lalaking nagbigay ng hinanakit, lungkot sa kanya. Pero ito rin ang lalaking nagpasaya sa kanya at ang nagbigay ng anak. Hindi siya atras sa lakad niya at ipagpapatuloy na makasama si Rico. After ng kasal ay parang hindi mapaghiwalay ang dalawa. Gagawa ba tayo ng kapatid ni Max? Bulong ni Rico. Tumigil ka nga muna, meron pa tayong mga bisita. Sagot ni Morissette. Hayaan mo na sila dyan, malaki na ang mga yan. Sagot ni Rico. Hinawakan ni Rico ang kamay ng kanyang asawa at sinimulan nilang tumakas. Naiwan si Max sa kanilang magulang sumalaya silang dalawa. Akala ni Morissette na sa bahay lang sila pupunta dahil noong unang kasal nila ay bahay lang sila. Walang pansin at walang kahit na anong nangyari bukod sa asaran nilang dalawa. Saan tayo pupunta? Takang tanong ni Morissette. Ngiti lang ang sagot ni Rico sa kanya at halos isang oras ang biyahe nila nang tumigil sa pagmamaneho si Rico. Sa isang malaking bahay sila tumigil. Gusto ko kasi gumawa ng malaking pamilya. Saad ni Rico. Bahay mo yan? Takang tanong ni Morissette. Hindi na siya magtataka na mayroong malaking bahay si Rico dahil kaya nitong bumili ng 10 mansyon. Pero hindi niya inaasahan na mayroon na itong nakalaan para sa kanila. Bahay natin. Sagot ni Rico. Sinimulan nilang pumasok sa loob at halos wala pa itong gamit. Gusto ko ay ikaw ang mag-design ng bahay natin. Saad ni Rico. Lalong lumawak ang ngiti ni Morissette sa kanyang labi at hinarap ang kanyang asawa. Never niyang iniisip na tatagal sila ng ganito. 5 buwan lang ang sabi ko para makasama ka. Gagawin ko lang ang gusto ng pamilya ko, pero hindi na ako aalis dahil ito naman ang gusto ko. Yung makasama yung lalaking hindi ko inaasahan na mamahalin ko. Saad ni Morissette. Inayos ni Rico ang buhok na nakakalat sa mukha ng asawa. Nagiging matibay daw ang pamilya pag mahal ng lalaki ang babae. Gagawin ko ang lahat para mahalin ka ng higit pa sa inaasahan mo. Saad ni Rico sabay yakap sa asawa. Biglaan man ang lahat pero nabigla din si Morissette na hindi niya inaasahan na mamahalin niya ang lalaking kasama niya. Nagsimula sa walang planong magpakasal, ngayon ay plano na nilang buuin ang kanilang pamilya na puno ng pagmamahal. The end.